Ito na nga yung inaantay nyo mga mamis na part 4 sa story time ko. So sa mga hindi pa nakapanood ng part 1, part 2 at part 3, puntahan nyo lang to mga vlog na to mga mamis para nga magets nyo kung ano yung kukwento ko dito sa may part 4. So ito na nga mga mamis, no, babalik na tayo sa story time ko at part 4 na to mga mamis ha. So yun nga, na-admit na ako sa pangalawang ospital kung saan ako operahan ulit at hindi agad ako na-operahan doon mga mamis kasi nagantay pa ng halos 2 linggo bago nga ako operahan kasi nga pinataba muna nila ako ng konti dahil nga bumagsak din yung timbang ko. So habang nag-aantay nga kami mga mamis na maoperahan ako ng mismong date na ibinigay sa akin ng mga doktor, habang naka-admit ako doon, syempre unti-unti akong kinakausap ng mga doktor at alam ko na dinayagnos na nila ako na cancer daw yung sakit ko. And dahil nga cancer yung sakit ko mga mamis, doon na nga nila sinabi sa akin na kailangan tanggalin yung isang kidney ko, kailangan ilabas yung bituka ko. Kasi nga nakadikit na doon yung bukol mga mamis. So pag hindi daw kasi nila tinanggal yon, nadikitan yon, so pwedeng kumalat yung cancer. Pero mga mamis, hindi nila ako na-biopsy kasi hindi nga daw ako pwedeng i-biopsy dahil sobrang laki na nung tumor o nung bukol sa loob ng tiyan ko. Kapag kasakali kasi nga daw talaga na cancer yon, puputok yon, mas lalong lalala yung sitwasyon ko. Bukod pala sa kidney ko at bituka ko na maapektuhan mga mamis, madadamay din yung aorta ko. So pinakamahalagang ugat natin yun mga mamis na nakakonekta sa puso natin. Pero yung aorta ko naman na yun, hindi dahil nga cancer yung sakit ko kaya siya madadamay. Kung hindi, talagang nakadikit or nakapatong na daw talaga mismo yung bukol or yung aorta ko doon sa bukol. So kahit anong ingat ang gawin nila mga mami sa pag-opera sa akin, matatamaan at matatamaan daw yon. Kaya naman ang gagawin talaga, lalagyan ako ng maliit na tubo sa loob ng katawan ko. By the way mga mamis every time pala na ginagawan ako ng mga laboratory test, CT scan at kung ano-ano, walang nakikitang problema sa akin, lahat healthy, lalong-lalo yung kidney ko. And kung sa dumi ko naman, wala naman problema sa pagdumi ko mga mamis. Kaya wala rin talagang problema sa bituka ko dahil nga kinonsider nilang cancer at lahat yun nadikitan na ng tumor, kailangan nilang tanggalin yon. So anyway mga mamis, habang nag-aantay nga kami ng araw, habang naka-admit ako doon, unti-unti na nga nagpupuntahan sa akin yung mga doktor, kinakausap kami. Tapos may isang araw mga mamis, habang masaya ako nakaupo sa kama ko, nakikipagkwentuhan kay daddy, biglang may lumapit sa aming nurse. Tapos yung nurse na yon may binigay na listahan. Actually mga mamis, hindi siya listahan, reseta siya. Tapos sa reseta na yon nakasulat ng mga lahat ng kailangan naming bilhin bago ako operahan kasi yun yung mga gagamitin sa akin kapag inoperahan na ako. So syempre dahil alam nyo naman na tuliring-tuliro na ako noon dahil nga sa sitwasyon ko, tapos binigyan pa kami ng reseta na mga kailangan naming bilhin. Nag-alala ako noon mga mamis nung una, pero hindi ako masyadong nag-alala kasi inisip ko baka 1,500 lang yan or 2,000 lang yan, kayang gawan ng paraan ni daddy. Pero alam nyo mga mamis, nung lumabas na si daddy para magtanong sa mga malapit na pharmacy sa hospital na yon kung magkano aabuti nung binigay sa amin sa listahan na sa reseta, sabi aabot daw ng 14,000. So syempre naiyak ako mga mamis pagkasabi sa akin ni daddy, tumawag siya sa akin. Sabi ko sa namin kukunin yung ganong kalaking halaga, 100 pesos nga lang yung pera namin. Tapos alam niyo mga mamis, diba, sabi ko nga sa inyo, wala naman na nakakaalam na naka-admit na ako sa ospital para operahan ulit. Pero nung time na yon, dahil nga sobrang laki, abuti ng 14,000 plus yung magiging kailangan namin para mabili lahat ng nakalista sa reseta. Nag-post ulit ako nun sa Facebook, humingi ako ng tulong sa pangalawang pagkakataon kasi kailangan talaga namin nabili yun para nga maoperahan ako. Akala ko naman kasi mga mamis, dahil nga naka-admit na ako doon, tapos public hospital yon, lahat doon na talaga sa ospital, wala na kaming kakailanganin. Yun pala, lahat ng mga gagamitin sa akin, pang tahi, stapler, mga karayo, mga sinulid, sa amin pala dapat manggagaling yon. Alam niyo mga mamis, nung nag-post ako noon, hindi alam ni daddy kasi lumabas na nga siya ng ospital, gumagawa na siya ng paraan para makahanap nga ng pera, para mabili lahat ng nakalagay sa reseta. Tapos alam niyo, pagka-post ko noon mga mamis, nakakatuwa kasi ang dami agad nag-send kay daddy noon. So nakalikom agad kami ng 14,000 higit pa, tapos nabili agad ni daddy yung mga nakalagay doon sa reseta. Akala ko talaga nung una walang pumapansin sa post ko na yun mga mamis kasi inisip ko baka napagod na silang tumulong sa amin. Pero hindi lang pala sila nagko-comment, nagsidiretso send na sila kay daddy ng pera. Tapos tumawag sa akin si daddy nun kaya ako nalaman. Tapos sabi niya sa akin na wag na daw ako problema kasi meron daw pumasok na pera sa Gcash niya. Kaya ayun, nabili niya lahat nung nakalista dun sa reseta. Tapos ang nakakatuwa pa kasi yung nabilhan niyang pharmacy, binigyan siya ng discount na 3,000. Grabe lang mga mamis
Kasi pag naisip ko yun, talagang sobrang blessed namin na kahit na nahirapan na ako sa sakit namin ang dami pa rin talaga mga taong handang tumulong sa amin nun. Actually, marami rin talaga nagbibigay na tulong sa amin na mga hindi namin kakilala. Konektado lang sa mga post ng mga kaibigan ko. Kasi hindi lang naman ako yung nagpo-post noon. Simula nung nabasa ng mga kaibigan ko yung post ko na ulit na yun gumagawa ulit sila ng paraan para mabigyan ulit kami ng tulong pinansyal para nga hindi na kami mamroblema. So yun na nga mga mamis, no, pagpasensyahan nyo na ako, naiyak ako. Ngayon nagpahupa muna ulit ako ng iyak bago ko nga ituloy itong story time ko. Kasi ayoko na talagang umiiyak sa story time mga mamis. Pinipigilan ko talaga hanggat maaari. Pero wala kapag naalala ko talaga yun tapos kinukwento ko pa, hindi ko talaga maiwasang hindi maiyak. So anyway mga mamis, ayun nga, dahil nga marami na nagbigay ng tulong, nabili na ni daddy lahat ng mga nakalista doon sa resetang ibinigay sa amin na kailangan bilhin. So dahil nga okay na, feeling ko yun lang naman, wala na, nabili na lahat ng kailangan, ready na ako para nga isa lang sa operation. So yun na nga mga mamis, no, dahil ilang araw na nga lang ay operahan na ako, sinwab test na ako, tapos pagka swab test sa akin, nilipat na ako sa isang malaking kwarto. Pero bago yun, hindi ko pa alam na lobas na yung swab test result. So umiiyak ako nun mga mamis kasi nagulat ako bakit kailangan akong ilipat sa isang malaking kwarto na ako lang ang mag-isa. Actually meron akong kasama na isang bata. So nagtaka ako mga mami, sabi ko hala may COVID ba ako? Paano yan hindi na ako maoperahan? So, syempre, naiyak na naman ako nun mga mamis kasi sabi ko akala ko maoperahan na ako. So, dahil nga feeling ko may COVID ako, hindi na ako maoperahan. Makakancel na naman, mag-aantay na naman ng ibang araw hanggang sa gumaling ako. Pero akala ko lang pala yun mga mamis kasi naman tong mga nurse, hindi naman nila sinabi sa akin kung bakit nila ako ililipat sa isang malaking kwarto. Yun pala, parang ako sakaling mag-negative na ako hindi na ako mahawa sa ibang mga kasama ko dun sa kwarto na baka mag-positive sa COVID. Kasi yung mga yun na operahan na, yung iba naman matagal pa bago operahan. So, kaya pala nila ako nilipat doon kasi nga lobos na yung swab test result ko at negative. So, parang nga pag inoperahan ako, hindi na magka-problema dahil nga hindi naman ako nagka-COVID o wala na naging problema sa kalusugan ko. So, syempre, ang mamshi panay nyo, very happy na nung mga time na yon kasi wala na akong iisipin. Kailangan ko na lang magpalakas para sa darating na mismong araw ng operasyon ko. Pero syempre mga mamis, nahihirapan pa rin ako kumilos noon kasi nga nasa leeg ang dextrose ko. So simula pala nung na-admit ako mga mamis, hindi na ako nakaligo dahil nga nasa leeg yung dextrose ko. Hindi ko alam kung paano maliligo dahil bawal din daw yun mabasa. So punas-punas lang talaga ang nangyayari sa akin noon mga mamis, tapos hugas-hugas lang ng kifi. So pagkatapos nga ng halos 2 linggong pag-aantay doon sa loob ng ospital kung saan ako naka-admit, finally nga mga mamis, 2 or 1 araw na lang ang aantayin at kinabukasan nga ay maoperahan na ako. Bali, ang sabi nga nila sa akin, operahan ako or papasok ako sa operating room ng 7 AM. So, dapat madaling araw pa lang nakaligo na ako. At bago yung araw ng operasyon ko, sunod-sunod na ulit yung pasok ng mga doktor kasi kinakausap na ako kung ano yung mga gagawin sa akin sa loob ng operating room. And by the way, mga mamis, hindi ko nasabi sa inyo, doon sa ospital na mas malaki kung saan ako naka-admit, sobrang babait lahat ng mga doktor. Para lang din alam niyo mga mamis, hindi siya gaya doon sa unang ospital na nagkamali sa akin ng opera yung doktor doon na napakasungit. Na parang akala mo tagapagmana ng ospital. Charat! Hindi, nag-joke lang ako mga mamis kasi gusto kong talagang labanan yung pag-iyak ko. So yun mga mamis, no, yung mga doktor na pumapasok na yun, bawat doktor, iba-iba yun, iba-iba yung mga profession nila. Pero ang pinakahuling doktor na kumausap sa akin mga mamis ay 3 doktor yung pumasok na yun sa kwarto. Yung 2, sila yung bantay ata na doktor sa loob ng ICU or doktor sa ICU, tapos yung isa naman, doktor nga doon sa ugat, sa aorta ko. So yung doktor sa ICU mga mami, syempre pinaliwanag nga nila sa akin na after kong operahan, hindi ako didiretso sa kwarto ko. Kung hindi didiretso na ako sa ICU at doon nila ako monitor kasi magiging critical talaga yung kondisyon ko. Dahil hindi nga daw biro yung operasyon na gagawin sa akin. Kasi nga mga mamis, buong maghapon akong nasa loob ng operating room. Dahil nga may mga organs talaga na matatamaan at mga tatanggalin sa akin. So kailangan talaga pagka-opera daw sa akin diretso na sa ICU. Kasi ang sabi nila sa akin mga mamis, tutubuhan nila ako. So meron sila pinapirmahan ding sa aking papel na pumapayag ako na tutubuhan nila ako pagkatapos ng operasyon ko.
Alam kong nasa isip nyo mga mamis na nakakatakot. Actually ako din mga mamis, natakot din ako nung sinabing tutubuhan ako kasi alam nyo naman at alam ko din naman na marami ako naririnig na kapag tinubuhan nga daw wala na talagang pag-asang mabuhay or makasurvive. Pero dahil nandun naman din ako sa ospital mga mamis at kinabukasan na yung operasyon ko, pumayag na ako. Parang sinabi ko na lang talaga bahala na. So yun na nga mga mamis no, na ipaliwanag na sa akin ng dalawang doktor kung ano yung gagawin sa akin pagkatapos kong operahan. Ngayon mga mamis, ano ba ang sinabi sa akin nung isang doktor na kasama nila na talagang nakapagpahagulgol na naman sa akin ng matindi. Na halos nahirapan din talaga sila na pakalmahin ako after sabihin or after akong kausapin ng pangatlong doktor na yon.